Panoorin natin ito, hindi panoorin. Basahin ko muna pala yung binasura ng yung Supreme Court. Binasura ng Korte Suprema ang hiling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na temporary restraining order upang harangin ang arrest warrant mula sa ICC sa botong 955. Tinanggihan ng mataas na hukuman ng hiling na agarang legal proteksyon ng senador. Narito ang mahalagang detalye sa naging desisyon. Hinggil sa interim relief lamang, nilinaw ng Korte Suprema na ang tinanggihan ay ang hiling para sa interim relief upang ang pangsamantalang pagiging PRO. Yun lang pala meron pa yan Marami pang hinihiling si Bato Yung PRO lang pala, yung binasura. Ang pinakapangunahing legal na usapin ng kanyang petisyon ay patuloy pa rin dinidinggin. Meron pa pala. Reresolbahin ng hukuman sa susunod na araw. Yun pala, TRO lang pala binasuran pero maraming pa siyang diringgin na ayusin pa ng Supreme Court. Panoorin natin ang balita ng News 5 Everywhere. Sino ba ito? Si Camille Samonte. News 5 corresponding. Panoorin natin. Pakinggan naman natin yung balita nila kung ano. Ruth, sa botong 951, hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang kahilingan ni Senator Ronald Bato de la Rosa para sa isang temporary restraining order o TRO at status quo anti-order para nga pigilan yung pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court. Sa resolusyon na inilabas ng SC, giniit nito na ang naging pasya nila ay tumutukoy lamang sa mga kahilingan para sa pansamantalang remedyo o interim relief. Yung mga pangunahing isyung inilahad ng mga partido sa kanilang mga pleadings at motion ay hindi pa nare-resolba sa pangunahing PRO lang pala ang binasura pero meron pa silang hinihiling. Hindi pa nare-resolba. kaso o yung pinaka-main petition which is yung petition for certiorari and prohibition. Pero yun nga, dahil walang PRO, ibig sabihin yan, Ruth, walang utos ang Korte Suprema na pumipigil sa ating gobyerno na kumilos at ipatupad yung ICC warrant laban kay Bato. So, posible rin na magpatuloy yung koordinasyon ng gobyerno sa ICC kung may existing cooperation na mechanism. Pero yun nga, Ruth, sa mga oras na ito, humihingi tayo ng komento mula sa Department of Justice kung ano na yung mga susunod na nilang hakbang. Kung finally ba, i-implement na ba itong warrant laban kay Senator Bato, pero wala pa silang tugon sa atin. But theoretically, dahil wala nga inilabas na PRO o injunction, ay pwedeng umusad itong proseso nga nung pag-aaresto kay Senator Bato. Pero Ruth, pag nilinaw lang, itong denial ng PRO ay hindi automatic na talo na o mababasura na yung buong petisyon. Kasi itong dinesisyonan lang ng Korte Suprema ay yung hiling ni Senator Bato regarding doon sa PRO. Ruth? Yung binabanggit mo nga kanina, Camille, na hindi pa napagdidesisyonan. I don't know. What's passport? You try. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, let's try. Tensya. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Okay. It works. It's work. Okay. Wait me, Wait me. Okay. Yung iba pa nilang petition. Yung anak ko. Ano ba yung nilalaro niya? Minecraft ba yan?
merong password daw. Pero kanina lang nakita ko si DOJ spokesperson, si Attorney Polo, nagsabi nga siya na hihintayin muna yung desisyon ng korte, no? Yung ano kaya implikasyon niyan? Ngayon nga may desisyon na, no? Ano ang sinasabi kaya diyan mula sa DOJ yung kung pwede na talaga ngayon, na arestuhin, at sabi rin ng NBI, alam nila kung nasaan may impormasyon sila kung nasaan si Senator Bato. Yes, Ruth. Actually, consistent naman yung posisyon ng gobyerno, no? Kung babalikan din natin yung naging komento ng Solicitor General. Ang nagiging batayan nga nila dyan ay yung Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Yan ay kahit kumalas na yung Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. So yun yung paninindigan nila na under Section 17, pinapayagan yung mga otoridad na isuko yung isang akusado sa isang international tribunal kung may umiiral ng investigasyon dito. So kung yan ang susundin ng ating gobyerno, base nga doon sa naging komento ng OSG, then most likely ay maaring pagdiskusyonan o pag-usapan na yan ng gobyerno kung paano na nga i-implement itong warrant laban kay Senator Bato. Kasi 'di ba, sinabi rin nila dito sa komento ng OSG na hindi na kailangan ng hiwalay na warrant mula sa local court para maaresto si Senator Bato. At sinabi rin nila na hindi rin saklaw ng extradition rules itong kaso ni Senator De La Rosa. So kung pagpapasihan lang natin, Ruth, yung naging komento na ipinasa ng OSG, then from the decision na ito ay maaring magdesisyon yung gobyerno na i-implement din. Pero kasi again, Ruth, yun nga yung hinihintay din natin sa DOJ kung will they take this as a cue to arrest the Senator Bato or hihintayin ba nila na ma-resolve lahat ng issue bago ulit gumawa ng anumang hakbang. Kasi Ruth, dahil nga TRO lang yung dinesisyon dito, ibig sabihin, maaari pa rin dinggin ng ESE yung merits ng kaso at maglabas ng final ruling sa mga legal issues tulad ng yung saklaw ng ICC jurisdiction, yung obligasyon ng Pilipinas sa ICC at yung constitutionality ng cooperation ng gobyerno. At TRO lang pala ang binasura. Hindi lahat kasi meron pang mga hinihiling eh. At saka yung yung ICC arrest warrant, ICC arrest ano ba yan? ICC arrest warrant. Palagay ko wala pa kasi hinihiling ni SP Alan Cayetano eh. Wala pang binibigay si Matibag eh. Palagay ko wala yung hawak siguro ni Triling, yung asungulol na ICC arrest warrant. Mukhang pick yan, iba raw number eh. Nakakupal tong si Triling. NBI na ba yan? Bakit siya pupunta ron na siya magdadala ng ICC arrest warrant? Kupal talaga si Triling. Ayip talaga, kapal talaga ng mukha. Tumakbo ng mayor sa Caloocan. Hindi naman mananalo yan. Yung kupal na yung bobo na yung hayop na yan. Hindi mananalo yan. Kahit barangay captain, hindi mananalo sa Caloocan yan eh. Iraulo yan, may sayad yan. Kulang na lang dalhin sa mental yung hayop na Triling na yan eh. Kupal yan. ICC, dala-dala ni Triling. ICC arrest warrant. Kupal talaga si Triling, no? May sayad eh. Iba raw yung number eh. Ayop talaga. Kupal ka, Triling, ina mo. Boom!